Mga lods, welcome back to another content. Teka lang, bigyan natin ito. Okay. So, pag-usapan po natin yung latest happenings dito kay Mr. PH Looper. Kung saan po 5 days ago na to nangyari, pero update ko lang kayo kasi gumawa siya ng isa pang account tapos bandang huli ko kwento ko sa inyo kung ano yung nangyari. Exciting! Exciting ang galawan. So, sino po ba si Philippine Looper? Siya po yung nag-claim na iikot-ikot siya sa Pilipinas gamit paa. Tapos, alam mo yun, yung, meron na kasing nakagawa niya na yung linibot niya yung buong Pilipinas. Nag-loop siya sa buong Pilipinas. Inikot niya. And meron ng may Guinness Book of Record. No? Nung kino-cover natin yung si PH Looper last year, na-cover din natin yung tao na yun. So, hanapin nyo na lang sa ating content catalog. Pero, ngayon, ang iba kasi dito kay Philippine Looper, mahilig siyang gumawa ng issue or sumali-sumaw sa mga issue imbis na mag-focus lang siya dun sa content niya. Ngayon, explain ko sa inyo kung bakit ba nababan yung mga Facebook account. Kasi maraming dahilan yan eh. And minsan, nasa-shadow ban ka kung puro drama ka. Depende rin kasi kung gaano ka kasikat eh. Pagka sikat na sikat ka, tas medyo alanganin yung content mo, ibaban ka talaga. Walang no excuses yon. So, mangyak-ngiyak si PH Looper sa isa sa pinakahuling FB post niya dahil matapos ang bantang pagpersona ng grata. Actually, pinpersona ng grata talaga siya sa Palawan sa kanya dahil sa pagrereklamo niyan na hindi daw siya pinakain ng event. Nauna nang hindi lang persona ng grata, talagang binan siya sa Facebook. Ngayon, may bagong policy kasi yung Facebook eh. Pag naban yung isang account mo, yung mga succeeding account mo, hindi na makakabalik. Ganun talaga. Or yung page mo, 'di ba? So, nangyayari yan kadalasan. Kung hahanapin mo sa Meta ang kanyang account, ay hindi mo ito makikita. Maaring hindi niya ito bilang pagtatago para iwas issue. Pero knowing si PH Looper, hindi talaga papatalo. Hindi ito normal. Maaring na siya ng tuluyan sa Facebook. Ano sa tingin nyo? May appeal naman yan. May appeal process naman yan. And usually, kapag na-GG ka sa appeal process, medyo mahirap na talagang maibalik yung account mo. Ganun talaga. There are people na saying na for a certain amount, ibabalik daw yan. Pero malabo yun, in my experience. Paano niya makiklaim? Ito, sabi ko ganun. Paano niya makiklaim yung sahod niya ng walang FBGG? Kasi, eto kasi yung hirap kasi pag monetize ka sa Facebook. Masyado siyang maraming rules. Hindi lang kasi siya content creation platform katulad sa YouTube eh. Sa YouTube kasi fairly straightforward eh, 'di ba? Pupunta ka sa YouTube para manood ng video. Sa Facebook kasi anong reason mo kung bakit nasa Facebook? Marami. Pwede kang online seller, pwede kang nagka-cash up lang sa mga kaibigan mo, pwedeng nanonood ka ng video kasi may mga reels na rin dito. Pwede rin naman na wala lang, gusto mo lang magbasa ng mga comments. Ang daming pwedeng gawin sa Facebook instead sa kumpara mo sa ibang social media platforms, sa TikTok, 'di ba? Ba't ka nasa TikTok, manonood ka ng Reels, 'di ba? Manonood ka ng mga TikTok videos or manonood ka ng live, 'di ba? Pero sa Facebook, napakaraming ginagawa diyan. Therefore, kung marami siyang ginagawa, masyado siyang maraming rules. And alam nyo, kung hindi ka maingat, talagang mababan ka. So, yun talaga. And especially kung monetize yung page mo, mas mahirap kang, mas mahigpit yung scrutiny na tinatawag doon. So, ang advice ko lang doon sa mga nagsisimula pa sa social media or may social media account kayo, ingat lang din kayo sa pinopost nyo. Kasi yung kunyari, yung halimbawa lang yung kahit konting threat lang na hindi naman totoo, nafa-flag yan. At saka dapat hindi rin kayo, hindi ko nga alam kung bakit yung ibang mga pages tulad nila, sila Sadaw, sila Docron na medyo agresibo sila sa LGBT, hindi pa nababan yan eh. Pero darating yan kung hindi sila mag-iingat na yung 'di ba yung pagtawag mo na kasi ganun kahigpit sa Facebook, may mga protected groups kasi yan eh. And alam niyo naman ang Silicon Valley kung nasaan ng Facebook, talagang woke yan. So mag-ingat kayo, 'di ba? Ako, yung isang naalala niyo yung nag-viral post ko na about doon sa close up na meron dito sa YouTube pero sa Facebook wala na. Tinanggal ko yun kasi nga na-report ganun talaga. So buti na lang pinayagan naman na matanggal. Pero
Ang point kasi dito, ganun siya kahigpit. Ngayon, si Philippine Looper kasi, base sa naaalala kong mga issue niya, ang dami niyang kino-call out ng kino-call out. Hindi ka kasi pwedeng mag-ganon kung hindi naman, kung medyo personal yung atake mo, hindi talaga pwede. Unless, ang context nun is political. Kasi okay lang naman yung political criticism sa Facebook. Pero, make sure that it is political in nature. Kunyari, kinikriticize mo si Marcos, okay lang yon. Kinikriticize mo si Duterte, okay lang yon. Pero yung mga private individuals na hindi naman, or mga tao na hindi naman, wala naman silang platform, or nagra-run ka lang doon kasi gusto mo lang, yon medyo alanganin yan sa Facebook. Hindi dahil yan sa mass report kasi wala namang kwenta talagang mass report eh. Nasa sipag ng mga nagre-report sa post mo yan. Kasi, konting mali lang sa ano mo, wala na eh. Isang mali lang, GG na lahat ng content mo eh. Ganun ka narrow yung ano mo, yung buhay mo sa Facebook. Kaya talagang, kasi ang dami niyang sobrang stricto niya talaga na hindi mo maintindihan talaga kung ano yung rules niya. Tapos, yung appeal niya, sila din, hindi mo pwedeng ilaban, hindi sila mag-a-adjust sa'yo, basically, ganun yan. So, hindi ko alam kung ano mismo yung naging problema nitong si Philippine Looper. Pero, eto kasi sabi, may in-interview kasi siya, nabalitaan ko na wala yung FB mo, totoo ba? Oo, ang daming nag-report sa akin. Again, hindi yan dahil sa mass report, okay? Huwag kayo maniwala sa mass report. Nandun yan sa mga pinopost mo. Kaya ako, di ba, pansin nyo, pagka medyo mimish yung pinopost ko, I make sure it's about politics. Kasi, yun lang yung pinaka-safe eh. Yung political, yung pagsali mo sa political. Pero pagka medyo sa tao na, delikado. Okay, ganun talaga siya. I'm sorry. Now, ang ginawa ni Philippine Looper, gumawa pa siya ng isa pang account, okay? Eto, sabi niya dito, sa likod ng pagkakapersona non grata ni FacePH Looper, hindi nagawa ng second account upang maglabas ng sama ng loob. Eto na, tapos nag-grant din siya. Ngayon, ang problema kasi sa Facebook, pag naban ka, hindi ka pwedeng gumawa ng isa pang account para palitan yung nawalang account mo. Kumbaga, hindi mo pwedeng i-circumvent yung pagkaban mo dun sa personal account mo. So, ang ginawa niya, gumawa uli siya ng isa pang account na sa kanya. So, ang ginawa ng Facebook dyan, malamang humingi ng verification sa kanya para dun sa blue checkmark niyang pinagmamalaki niya sa M. Luwilier. So, ang nangyari, ngayon lang, naban uli siya. Naban uli siya! Kasi nga hindi mo pwedeng i-circumvent yan kung ano man yung naging kaso nitong sa Facebook. Sila na lang mag-usap doon. Iba kasi nga, dapat ang ginawa niya kasi may page siya, tas doon siya nagpo-post. Hindi siya pwedeng mag-post sa personal account niya. Ang nangyari yata, malaki kasi yung following niya sa personal account niya. Kaya pansin nyo, yung mga paborito nyong influencers ngayon, paisa-isa na lang sila ng post kasi nakuha na nila yung clout eh. So, ang kailangan na lang nila i-maintain yung content nila. Halimbawa, best example nito si Boy Tapang, 'di ba? Si Boy Tapang puro videos na lang. Isang video tapos na. Yun na lang yung ipo-post niya. Tapos may link sa baba, ganun na lang, 'di ba? Kasi nga pag nag-post ka ng iba sa content mo, baka madali ka ng Facebook. Kailangan maingat ka talaga diyan. Kasi nga, isang mali mo, yung taon na pinaghirapan mo, mawawala yan. Ganyan kahigpit sa Facebook ngayon. Wala eh. Tingnan natin yung mga, ito. Main character, di-report din yung second account. Exactly, yun nga yung nangyari. Na-report yan. Tapos, pagka-report, natanggal din. Umuwi ka na lang sa inyo at maglulu sobra. Ang problema niyan, paano man niya ma-i-upload yung mga Philippine Loop journey niya? Sana ang ginawa niya, gumawa na pinanel na sa YouTube niya. Kaya ako, importante itong YouTube account ko na to for diary purposes. Of course, that's notwithstanding na
That's also withstanding the fact na dapat pa rin akong sumunod sa batas. 'Di ba? Kasi may publishing aspect yan eh. Hindi naman meaning to say kailangan susunod ka sa batas miski basta nagpo-post ka. Problema ngayon, dalawa kasi yung batas na dapat mong sundin, yung sa social media platform at saka yung sa Pilipinas. So, anong nangyari dito? Malamang sa malamang, hindi siya sumunod dun sa platform niya. Yari siya dun. Nga siya. Kasi nga, mahilig kasi siya sa drama eh. Pansin niyo yung mga post ko ngayon, usually ang ginagawa ko, chinecheck kong mabuti, proofread ko sa AI kasi wala naman akong sekretarya para mag-proofread sa akin. Para safe yung ipopost ko. Kasi mahirap talaga yan, man. Pag once na maban ka, mahirap na bumalik. Usually, kailangan may kilala kang, kaya kang ilaban manually. Ganyan kahirap yan. So, good luck na lang kay Philippine Looper. Alam ko may YouTube account na siya pero kayo bahala kung gusto nyo mag-follow sa kanya. Yun lang naman po yung sa akin for today. Update ko lang kayo, mga lods.